Sa pagpili ng motor, karamihan sa atin ay kino-consider ang 125cc category. Ito kasi ang sweet spot sa mga low displacement motorcycle. Hindi masyadong malakas, hindi rin masyadong mahina. Kumbaga andun siya sa gitna eh. Kaya kung mapapansin natin sa top best-selling motorcycle dito sa Pilipinas, pasok po sa top 4 ang dalawang 125cc na motor. Ito nga ang Honda Click 125 at MIUI 125. Ito kasi yung best choice na motorcycle kung ayaw mo ng sobrang lakas na makina at ayaw mo rin naman ng sobrang hina ng makina. Nasabi nga po natin nung nakaraan na number 1 talaga ang Honda Click 125 sa 125cc category. Pero may mga bagong labas na motor mga parikoy na pwedeng contender dito sa Honda Click 125. Itong motor na to para sa akin mga parikoy ang isa sa magiging mahigpit na kalaban ng Honda Click 125 sa kanyang category. Ito ang Suzuki Bergman Street 125. Sa video na to mga parikoy ay pagkukumparahin natin yung dalawang motor na to. Kasi may mga parikoy tayo dyan na nalilito dito sa 125cc kung ano ba yung kukunin nila, Honda Click 125 or Bergman 125. Lilinawin ko lang po mga parikoy ginawa ko itong video na to hindi para pag-awayin yung mga users ng dalawang motor na to. Kumbaga para ito sa mga balak bumili ng motor at etong dalawang motor na to yung choice nila. Kasi alam naman natin may mga ups and downs itong dalawang motor na to. Meron si Bergman na wala si Honda Click at meron din si Honda Click na wala si Bergman 125. So para ito sa mga bibili ng motor at alam naman natin kada motorcycle user ay may kanya-kanyang specification depende sa kung saan nila gagamitin yung motor. Kaya mga pare ko panoorin nyo tong video na to. Sa video na to mga pare ko pagkukumparahin natin yung makina ng dalawang motor na to, yung engine output nila, yung gulong, yung mga features nila, kung alin ba sa dalawa na ito ang swak sa inyo at syempre yung presyo. Sa makina mga pare ko pares itong 125cc, pares silang 4-stroke single overhead cam. Sa cooling system nila mga pare ko dito lalamang si Honda Click 125 dahil meron itong liquid cooled kumpara dito sa Bergman 125 na may air cooled lang. Dito kasi sa dalawang cooling system na ito ay lamang talaga dito ang liquid cooling system. Mas malakas ito magtanggal ng init ng makina at syempre kapag ganun maganda ang performance ng motor natin. Actually itong air cooled kaya naman niyang i-handle yung init na na-generate ng 125cc engine. Pero iba itong liquid cooled kapag ginamit ito sa long ride kahit biritin nyo yan hindi kayo masyado makakaramdam ng panglalata ng makina kasi name-maintain niya yung tamang temperatura lang ng makina for best performance. Sa fuel supply natin pares itong fuel injected kaya pares itong matipid mga pare ko Kung di ako nagkakamali yung dalawang motor na to pumapalo to ng around 50 pataas 50 km per liter or more. Kung ganun yung konsumo ng gasolina nyo grabe tamang tama talaga ito sa pamasok sa trabaho, pang long ride, pang service sa pang araw-araw. Iba talaga yung mga fuel injected na engine yun talaga yung na-improve ng mga motorcycle company yung mas mapatipid pa yung konsumo ng gasolina ng mga motorsiklo. Sa power ng dalawang motor na to, itong si Bergman ay kaya mag-generate ng 64 kilowatts at 7,000 RPM. Dito naman kay Click 125 ay 8.2 kilowatts at 8,500 RPM. So kapag uusapan natin yung power output, lamang ulit dito si Honda Click 125. So nasabi ko nga kanina, mas maganda talaga ang performance ng mga liquid cooling system kumpara sa mga air cooled. Sa torque naman, si Bergman meron tayong 10.2 Nm at 5,000 RPM. Dito naman kay Click, 10.8 Nm at 5,000 RPM. So mas mataas na naman yung torque nitong Honda Click 125. So overall, mas maganda ang engine performance nitong Honda Click 125. Sa starter naman tayo mga pare ko, dito sa Bergman, meron tong electric at kickstarter. Dito naman sa Honda Click is electric starter lang siya. Ito maraming naghahanap na mga pare ko natin ng kickstarter. Maganda kasi to kapag nalobat yung battery natin, may backup tayo para paandarin yung makina. Unlike dito sa electric lang, kapag nalobat yung battery natin kasi hindi tayo nakapag-maintenance, hindi natin mapapaandar yung makina. So para sa akin dito sa part na to ay may lamang itong si Bergman 125. Sa electric starter naman nila, si Bergman gumagamit ito ng dynamo para mapaandar yung makina. Ito yung naririnig natin na ugong kapag pinipindot natin yung electric starter. Dito sa Honda Click 125, medyo high-tech to kasi meron tong alternating current generator. Wala na itong dynamo para mapaandar yung makina kasi yung nagpapaandar sa makina nito ay yung kanyang stator. Kaya pag in-start nyo yung Honda Click 125, wala kayo masyado maririnig na ingay. As in, ugong lang talaga ng makina yung maririnig nyo. Yung stator kasi niya, yun na yung nagsisilbing charger at starter ng engine. Dito sa part na to, lamang naman
si Honda Click 125. Sa suspension naman tayo, sa unahan, pare sila telescopic, tapos yung likod, single suspension lang din. Sa unahang gulong mga pare ko, dito sa Bergman, meron tayong 90x90 size 12. Tubeless po yan. Dito sa Honda Click, 90x80 size 14. Tubeless din po yan. So dito, makikita natin medyo maliit yung diameter ng gulong nitong Bergman 125. Sa likod naman, sa Bergman, meron tayong 90x100 size 10. Tubeless po yan. Tapos sa Click, 100x80 size 14. Tubeless din po. So mapapansin natin dito, medyo maliit po yung gulong ng Bergman 125. Although madadala ka naman ito from point A to point B. Pero kung titingnan natin yung gulong niya, sobrang liit po. Actually, itong size 12 na gulong, medyo maliit na nga to kasi sa mga scooter ang standard nasa around 13 or 14. Pero dito size 10, kung titingnan natin, sobrang liit po talaga ng gulong na ito. At yung pakiramdam ng gulong ng Bergman kapag ginamit nyo yung motor, parang pag gumaking kayo, parang itutumba kayo agad. Hindi yung tumba na simple lang parang ililinya kayo agad-agad. Ganun yung pakiramdam dito sa motor na to Medyo awkward lang siya tingnan ng konti kasi medyo malaki yung body design nitong Bergman 125, tapos makikita nyo yung likod na gulong niya medyo may kaliitan. So depende lang sa taste natin yan mga pare ko So para sa akin, depende lang to sa user kung paano nila ma-appreciate yung design ng dalawang motor na to pagdating dito sa gulong. Gusto mo nila ng medyo maliit or medyo malaki ng konti? It's up to you mga pare ko Dito naman sa braking system, sa likod pares sila drum brake. Sa unahan naman, pares din sila disc brake. Ang maganda pa dito sa dalawang motor na to, pares din itong may combi brake system. Ano ba yung combi brake system? Ito yung feature ng dalawang motor na to na kapag namreno ko sa huli, ay may sumasama sa unahan na around 20%. Kaya kapag pinreno mo talaga yung rear brake, medyo ramdam mo stopping power kasi may sumasama sa unahan ng 20%. Huwag kayo mag-alala mga pare ko na mag-lock yung front wheel kasi gaya nga ng sabi ko kanina is nasa 20% lang po yung kapit ng gulong sa unahan kapag pinreno nyo yung hulihan. Kaya okay lang yun. Sa seat height naman, meron tayong 780mm sa Bergman. Sa Click naman is 769mm. So dito medyo may difference sila ng 11mm. Para sa akin yung 11mm na yun, big deal yun sa mga average Filipino height kasi tayong mga Pinoy hindi naman tayo masyado binayaan ng katangkaran. Kaya para sa akin, medyo may edge dito ng konti si Honda Click 125. Pero kung mga 5'6 naman yung height nyo, hindi naman kayo masyado mag-i-struggle dito sa Bergman. Kasi nakagawa na rin ako ng video na ito, medyo tingked lang ako ng konti. Pero kapag umusog kayo sa pinaka-unahan ng upuan ng Bergman, halos flat-footed na rin yung mga 5'6. Sa ground clearance naman, 160mm sa Bergman, 131mm naman sa Click. So dito mas mataas na naman si Bergman 125. Pero para sa akin, may edge naman dito si Bergman 125. Mas may laban siya sa mga matataas na hams, yung mga malalaking lubak. Kasi medyo mataas to 29mm yung difference nila. Ako kasi minsan sa Honda Click ko na-experience ko talaga na sumasabit ako sa mga hams. Lalo na kapag sobrang taas. Tapos kapag may angkas kayo, matik talaga sabit talaga sa mga hams yun. Itong Bergman 125 kahit paano may laban to sa mga ganun Ang pakan kasi kapag tinamaan yung ilalim ng makina nyo ng mga hams, possible na magka-crack, tumagos yung langis, malaking problema sa atin. So ako kapag ginagamit ko yung Honda Click 125 ko sa mga hams, as in dahan-dahan lang talaga ako, hindi ko siya parang binibirit doon ng para hindi ma-damage yung ilalim ng engine natin. Sa bigat naman, sa Bergman meron tayong 110 kg, tapos kay Click is 112 kg. So mas mabigat si Honda Click ng around 2 kilos. Pero kung titingnan mo yung body build ng dalawang motor na to, hindi nyo aakalain na mas mabigat pa pala si Honda Click dito kaysa kay Bergman 125. Kasi ang laki talaga ng katawan nitong Bergman Mas malapad pa dito sa Honda Click 125. Pero sa bigat, mas mabigat pala yung Honda Click. So sa mas magaan naman, advantage nun, hindi gaano kabigat yung binubuhat ng engine. Sa mabigat naman, kahit papaano nakakatulong yon sa stability ng motor kapag ginagamit natin. Sa tangke, si Bergman meron tayong 5.6 liters. Dito naman kay Click 125 is 5.5 liters. So dito, lamang dito ng konti si Bergman 125. Nakakatuwa lang yung kanilang tank capacity kahit 125cc lang, napakalaki kasi usually yung mga 125cc, pumapalo lang to nasa around 4 liters Yung mga 5.5 liters, 5.6 liters, makikita lang natin to sa mga 150cc pataas. Pero dito 125, napakalaki po nitong tank capacity na to. Kung di ako nagkakamali, itong dalawa na to ang may pinakamalaking tank capacity sa kanilang category. Sa front pocket naman mga pare ko, yung left side pocket nito, parehas sila may cover. Tapos sa loob nun, makikita din natin yung kanilang charger. Ang pinagkaiba lang po nitong dalawa na to, si Bergman is socket type siya. So meaning kapag i-charge nyo yung phone nyo, kailangan nyo pa ng car socket para magamit nyo yung charger nyo. Pero dito sa Honda Click 125, USB ready na siya. Hindi nyo na kailangan bumili ng mga car socket. So kahit papaano, makakasave tayo ng money. So para sa akin,
dun sa part na yun, medyo may edge ng konti si Honda Click 125. Although pare silang may takip tapos may charger, iba pa rin talaga yung USB ready na. Sa right side pocket naman, dito naman lumamang si Bergman 125 kasi napakalalim po ng right side pocket nito. Ang laki ng pwede nyong ilagay, unlike dito sa Honda Click 125 is napakababaw tapos maliit lang yung right side pocket niya. Para sa akin parang wala kayo masyado may ilalagay Barya lang tapos basahan, baka yung basahan baka mahulog pa. Pero dito sa Bergman 125 napakalalim talaga, as in magagamit nyo talaga. Sa compartment naman sa Bergman meron tayong 21.5 liters. Dito sa Honda Click 18 liters. So lamang dito si Bergman 125. Actually napakalaki naman talaga ng compartment nitong Bergman Para sa akin napakalaking tulong nito sa mga mahilig mag long ride, bumiyahe, kasi marami kayong pwedeng ilagay na gamit dun sa compartment nyo. Sa kanya kung maglo-long ride lang kayo, yung gamit nyo buong long ride is kasya na dito sa kanyang compartment, lalo na kung meron pa kayong top box. Tapos yung full face helmet kasya dito sa Bergman 125. May mga kasya rin naman na full face helmet dito sa Honda Click, pero pili lang, depende sa size ng shell tsaka sa size ng helmet. Sa instrument panel natin, pares po sila digital. Ang maganda kasi dito sa dalawang motor na to, maraming mga information tayo na makikita sa kanilang instrument panel. Sila nga dyan yung speedometer, tank capacity, merong orasan para sa akin, napaka-importante nun, tsaka may odometer, trip A, trip B. Tapos makikita din natin dito yung battery stats, kung kailangan na ba natin magpalit ng battery or hindi. Sa footboard naman mga parikoy, parehas silang malawak, pwede nyo yan paglagyan ng mga pinamili nyo, or kung mag-grocery kayo, pwede nyo lagyan dyan. Pero sa lawak, medyo may lamang ng konti itong Bergman 125. Ang nilamang na malaki ng Bergman is yung kanyang extended footboard na wala itong Honda Click. Para sa akin, napakalaking tulong po nun kapag tayo ay magmumotor ng malayo. Kapag nangawit tayo, pwede tayo mag-stretch. Pwede natin ilagay yung paa natin sa unahan para kahit papaano ay ma-release natin yung awit natin. Para kayong naka-NMAX or PCX sa mga ganitong posisyon Pero dito sa Honda Click, wala po siyang ganun. Para sa akin sa mga mahilig bumiyahe, napakalaking lamang po nun. Kapag merong ganun yung motor nyo, ay mas okay. Tsaka napansin ko dito, sa Bergman, dalawa yung hook niya. Meron sa unahan at meron din dito sa may malapit sa upuan. Unlike dito sa Honda Click, sa may bandang unahan lang. So basically talaga, kapag gagamitin nyo itong motor na to, halimbawa, na malengke kayo, mas marami kayong pwedeng isabit dito sa Bergman kaysa dito sa Honda Click. So yun yung mga nilamang ng Bergman dito sa Honda Click. Kumbaga kung utility lang talaga, mas may edge si Bergman 125. Pag-usapan naman natin yung pros at cons ng dalawang motor na to. Dito sa Bergman, yung pros niya, komportable talaga ito sakyan. Ako mga pare ko, na-drive ko na to, grabe sa 125cc. Makakakuha na pala kayo ng ganitong motor na sobrang komportable i-drive sa rider. Malambot yung upuan, malapad, kaya hindi masyado hassle sa puwetan. Yung paa, mahaba yung footboard, pwede tayong mag-extend, pwede tayong mag-stretch. Tapos yung handling niya, ang taas. Hindi masyado nakakangawit sa biyahe. Sa sobrang taas ng manubela nito, sobrang straight yung mga balakang natin. Kahit pa paano, mas less yung awit sa mga balakang natin kapag naglolo long ride. Sa may passenger side naman na upuan, sobrang lapad po. Actually, kung pagkukumparahin ko lang yung lapad ng upuan nito sa angkas, mas gusto ko pa ito upuan kaysa dun sa mga PCX tsaka NMAX. Sobrang lapad po talaga, as in komportable talaga yung angkas nyo. Rider tsaka angkas, panalo kayo dito sa comfort. Tapos, malaki yung gas tank niya, 5.6 liters. Kung di ako nagkakamali, ito na yung pinakamalaking gas tank sa kanyang category. Tapos, malaki din yung compartment. Sa pagkakaalam ko, ito na rin yung pinakamalaking compartment. Kung mali ako mga pare, correct nyo ako dito sa comment section Sa cons naman niya, medyo mabagal siya mag-pick up ng speed. Kumbaga kapag overtake kayo, medyo mabibitin kayo ng konti. Kaya kapag overtake kayo, dapat may allowance. Medyo malayo pa yung sasakyan nyo sa unahan para hindi kayo mabitin sa overtake. Hindi ganun kalakas yung arangkada ng motor na to Hindi ko lang alam kung pag napalitan nyo to ng bola or ng CVT, baka gumanda yung performance kahit pa paano. Pero yung stock na setup niya, medyo mabagal siya pumikap talaga ng speed. Tapos isa pa, maliit yung gulong sa likod. Kung titingnan nyo yung body build nito, parang medyo, para sa akin lang hindi bagay yung laki ng gulong niya sa huli dun sa katawan niya. Kung ako lang naman tatanungin mga pare ko pero yung body design ng Bergman is maganda talaga, as in maganda, maxi scooter feels. Pero overall, itong Bergman 125, yung gamit ng motor na to is for service talaga tsaka comfort. Hindi siya ganun kabilis pumikap ng speed, pero yung komportable na maibibigay ng motor sa inyo ay swabing-swabe talaga. Dito naman
sa Honda Click, yung pros niya, yung speed at power, panalo dito. Mabilis siya kunin yung speed, malakas yung arangkada nito. Kaya sa mga overtake, medyo hindi kayo mabibitin kung ikukumpara natin dito sa Bergman 125. Lalo na sa mga city driving, kapag overtake kayo, galing sa low speed tapos bigla kayong high speed, hindi kayo mabibitin sa power kasi andun yung power ng Honda Click Actually, yung mga Honda scooter, yun yung nagustuhan ko sa kanila Maganda talaga yung arangkada kahit mga 125. Kahit nga yung Honda Beat na 110, ang ganda ng arangkada nun. Sa overtake, hindi rin kayo masyado mabibitin dun. Sa looks, yung Honda Click 125, okay din Aggressive yung looks niya. Unlike dito sa Bergman, maxi scooter feels. Pero dito, aggressive. Bagay na bagay ito sa mga bagets, maporma yung unahan tsaka yung likuran. Pero ito mga pare kaya, dito sa dalawang motor na to, yung looks is depende po yan sa tumitingin. Hindi ko naman pwede direktang sabihin na mas maganda itong Honda Click 125 kumpara dito sa Bergman. Kumbaga, kung ako lang tatanungin nyo, base sa taste ko, mas okay sa akin yung Honda Click 125. Pero sa comfort, dito ako sa Bergman. Yung cons naman itong Honda Click is wala po siyang kickstart. So kapag naubusan kayo ng battery sa gitna ng daan at natirikan kayo, hindi nyo siya mapapaandar. Unlike dito sa Bergman is mapapaandar nyo siya. So yung conclusion ko dito sa dalawang motor na to, kung gusto nyo ng power, dito kayo kay Honda Click 125. Pero kung gusto nyo ng comfortability, dito kayo kay Bergman 125. Gaya nga na sinabi ko kanina na merong mga feature si Bergman na wala si Honda Click at meron si Honda Click na wala si Bergman. So depende lang po sa inyo yan kung ano yung hinahanap nyo sa isang motor. Pang service ba? Dito kayo kay Bergman 125. Pero kung power, Honda Click 125. So kayo mga pare ko, anong masasabi nyo dito sa motor na to? Tara at pag-usapan natin yan dito sa comment section. Yun lang po mga pare ko. Have a nice day po. Thank you for watching.